Meditate the scriptures every day. Pag sinabing every day, it means day and night, di ba? Meditation is not just passively reading or hearing the word. Okay? It's an active process of thinking and reasoning about it. No, pinaprocess sa ating kaisipan. Meditate. Okay? The goal is to grasp the deeper meaning and applications of God's Word going beyond surface level comprehension. Parang you dig deeper to the meaning. Ano bang ibig sabihin pag sinabing magpatawad? You have to forgive and forget. Kasi yung iba, you forgive, pero hindi ko kalilimutan yung ginawa mo sa akin. Ha? Itaga mo sa bato hanggang nabubuhay ako, hindi ko kalilimutan yung ginawa mo sa akin. Pero pinatatawad kita. Hindi totoo yan. Ha? Ilagay natin sa bumibili ng sa palengke, Sister Let. Pag bumili ka ng isda, ang kilo 120, di ba? Tumawad ka ng 100, ibinigay, pinatawad ka? Ha? Yes, pinatawad ka kasi 120 dapat bayaran mo eh. No? Parang ganon. Bilang makasalanan, we are condemned to hell. Pero pinatawad tayo ng Diyos eh. Ha? Romans 5:8, God demonstrates His own love towards us that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo nagkakasala, meron ng provision ng Panginoon, patatawarin na niya tayo. Di ba napakabuti ng Panginoon? Kaya sa inyo po, bagamat kung bago kayong mananampalataya, huwag kayong mag-guilty. Kasi nandito na kayo sa Panginoon eh. Kung kayo may nagkakasala ngayon, it's not because of you. It's the simple nature. Pero you are already forgiven. No? Pinatawad na kayo ng Diyos at isang beses lang po siyang ipapako sa krus. Hindi na siya maipapako. Hindi na siya babalik para maipako ulit. He has already forgiven you and He already forgotten what you did in the past. Ang nakikita ng Panginoon sa inyo ngayon is Jesus Christ. Di ba? Sabi nga ni Paul, Galatians 2:20, I am already crucified with Christ. It is no longer I who lives. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nandito sa akin. Who live by faith, na ako'y nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya.